yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang 'yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, 'di ba? Bayad yung contractor, 'di ba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. Ayan, ito medyo delikado to. Ang punto ni Sir, hindi naman sa lahat wala silang pananagutan. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang 'yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, 'di ba? Bayad yung contractor, 'di ba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. Ayan, ito medyo delikado to. Ang punto ni Sir, hindi naman sa lahat wala silang pananagutan. So doon lang sila mawawalan ng pananagutan kung saan tinutulungan nila kami na isiwalat yung mga involved sa ghost projects. Delikado po yan, Sir. Kasi nakakapagtaka. Si Alcantara parang magbabago na ng testimonya. Ang sinasabi dito, para itong si Bernardo at saka si Alcantara ay hindi magbago ng testimonya, kailangan gawing state witness. Diba? Sila pa ang nagba-blackmail. Sila pa ang nag-uutos kasi alam natin, sabit talaga yung mga dinadawit nito. Sila Bong Revilla, si Villanueva, napunta tayo doon, samantalang nasa Congress. Hindi nga nito mabanggit si Tambaluslos. Naku naman, naniniwala kayo doon. Kaya, masama talaga pakiramdam ko dito kay Bernardo na ito. Matindi talaga ito. No? Itong sila Alcantara. Ano na yan? Hahawakan na nila. Gagawin na nila para mailigtas ang sarili. Alam mo yung the fact na nagnanakaw ka ng kaban-kaban na pera ng taong bayan, meron kang tendency iligtas mo yung sarili mo. Kasi ibig sabihin, nagpapayaman ka dahil makasarili ka. Di ba alin ang malunod kayo, basta ako at ang pamilya ko, hayahayang buhay. Sarap ang buhay. Gagawin ko lahat para mailigtas ako. At yung aking comfort at yung aking yaman. Ganyan ang gagawin. So ibig sabihin, yung ibang kaso, pwede silang kasuhan, yung iba hindi. Paano kung sasabihin yan? Alisin nyo lahat ng kaso namin. Or babaliktad kami as state, babaliktad kami sa lahat ng mga sinabi namin. I-recant namin lahat ng mga pinagtuturo namin. Alam nyo kung bakit malaki problema natin? Kasi pabago-bago yung mga yan. At hindi natin alam kung sino ang nagpabago at bakit nila pinababago. So, ibig sabihin, kaya na ng hawakan ni Bernardo at ni Alcantara ang naratibo. Kasi pwede na nila ring i-blackmail o pwede na lang nila magkaroon sila ng kasunduan. Sige, sasabihin na namin yung mga gusto nyong sabihin kahit hindi totoo. Basta wala kaming kaso. Sabi, unfair sa atin yan. Sino bang ninakawan? Tapos ganun lang? Hindi pwede. So saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Diba? So kakasuhan mo na sila. Lahat ng apat na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuang halaga ng naibalik. Tingnan mo. Ito lang ang binalik nila sa gobyerno. 181 million ang binalik ni Alcantara. 181 million lang. Oy, ang yamang mo, Cocholi, ha? Nilalang mo ang 180 million. 181 million. Hindi ko po nilalang yan. Wala po akong ganyang pera. Wala akong ganyang 10% na pera. Pero para sa akin, compared doon sa kinita nila, barya yan. Si Bernardo, isipin mo 35 million lang ang ibinalik. Ako'y nagtatanong, Bernardo, kumakalat may mga bahay ka sa Forbes, may bahay ka sa Ayala Alabang, meron ka pa ring bahay na overlooking the beach, di umano sa Bataan, at marami ka pang properties. Isang bahay lang. Magkano na sa Ayala Alabang? Magkano na sa Forbes? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na bababa ng 200 milyon dyan sa Ayala Alabang. Sa Forbes, baka 400, 500 milyon. Kung sa kanya ngayon, 35 million? Alam mo kung anong mabibili mo sa 35 million ngayon? Hindi naman kasi titira sa mga pipitsugin yan. 35 million. Bagong condominium
Sa BGC, 1 bedroom, plus 1 parking, 35 million. Gusto mo pa ng Ayala? Ayala condominium? 35 million, 1 bedroom lang sa BGC. Nagigets nyo? Titira ba sa 1 bedroom yan? Anong punto natin? Ang laki ng nakuha niyan. Pinaglululoko nyo kami. 35 million. Ano yan? Pakonsuelo de Bobo. O, ayan na mga Pilipino. O, ayan na nagbalik. Ang gagago ninyo. Para yung, alam nyo yung mga nagbibigay ng ayuda? No, ito na, 500 pesos. Iboto nyo kami. Tapos, 3 taon namin kayong nanakawan. Di ba? Yan po ay pang-iinsulto. Kaya nga, doon sa mga bumibili ng boto, ay nagbebenta ng boto, lawakan natin yung pag-iisip natin. 500 mo, 1,000 mo, kahit ba sabihin 2,000 ang ibigay sa'yo. 3 taon naman kayong nanakawan. Yung kapitbahay mo, baka mamaya yung anak mo malunod pa sa baha. Hindi po pwede ito. Ayan po ay lantarang injustice. Pag pinayagan to, parang parang hindi talaga sisilipin natin to. Kasi hindi po pwede na malilihis tayo Kasi mga lihis ang mga testimonya nito. In short, walang kwenta. Okay lang sana kung yung mga sinasabi nila, mas may kwenta pa yung sinabi ni Grijaldo. Bakit? Si Grijaldo, una, malinis. Hindi sangkot sa nakawan. Pero hindi nila tinanggap. Saan lang parang nagkaroon ng problema? Doon sa notaryo lang. Ito, magnanakaw, tatanggapin nyo, tapos palalayain nyo. Tapos sablay ang mga ituturo. Kaya hindi tayo po pwede. Bigyan nyo kami, Bernardo Alcantara, ng lehitimong mastermind. Huwag yung niloloko nyo na kami, lalaya pa kayo, tapos iinsultuhin nyo pa kami sa pagbalik nyo ng 35 million. Walang ganunan, mga brad. Ha? Ako nananawagan sa taong bayan. Huwag po nating Ako nakikita nyo naman sa aking vlog, lagi. Ang laging focus natin, huwag tayong mawala sa mastermind. Ito ang nagpapahirap sa atin para matuntun natin ang mastermind. Nilalayo na ito sila Bernardo at Alcantara ang usapin. Tapos laya. Wag ganon, wag ganon. Ito, tingnan ninyo, ha? May connection to, itong susunod. Ito, bigyan pa natin ng connection, ha? Nag-usap pa, di umano, ha? Nagsubukan magtaguan itong dalawa, si Torre at saka si Bernardo. Speaking of Bernardo. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Torre, wala naman siya sa posisyon o kapangyarihan para gawin ito. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na nais niyang tanungin si Torre tungkol dito dahil binanggit daw ito mismo ni Bernardo. Ang ano dito ay nagpapatulong daw itong si Bernardo kay Torre. Kung ito ay totoo, diyan pa lang, ha? Nakikita na natin ang galawan nitong si Bernardo, di ba? Bakit si Torre? Sa dinami-dami, bakit si Torre? Alam naman natin na may sabit din tong si Torre. Di ba? Ito, ang kumidnap, according dun sa kapatid mismo ng presidente na si Amy Marcos, ito, ang kidnapper ni PRRD. Tapos dyan lumapit si Bernardo. Kung totoo yung sinasabi nila Lacson. Di ba? So doon pa lang, questionable na talaga to si Bernardo. Talagang lulukuhin tayo nitong mama na ito. At kung natuloy yung paglapit niya kay Torre, i-guarantee nyo, kasalanan naman ng mga Duterte yan. Hindi magtuturo ng tama yung Bernardo na yan. Nakukuha po natin? Yung motive pa lang. The motive and the intention, mali agad. I never attempted or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niya. Naniniwala kayo dyan? Ha? Anyway, may nagsisinungaling sa kanila. Kasi sa kanya, tinatanggi niya na hindi sila nagkausap patungkol dito sa custody ni Bernardo. Oo, pero ibang sinasabi nila Lacson. Di ba? So, in short, magkaiba sila ng sinasabi. In short, may sinungaling. Nakukuha po natin. Pero, yung karakter, yung personalidad nito si Bernardo, maglilinis talaga ng pangalan. Kaya siya lumapit, kung totoo man, dito kay Torre.
Ayon kay Torre, isang kaibigang pari ang lumapit sa kanya noong Oktubre para humingi ng tulong sa isang testigo. Pero hindi raw niya alam noon na si Yusek Bernardo ang taong inilapit sa kanya. Tinanggihan niya raw ito at nirefer sa DOJ. Teka na ha, medyo may twist doon. So una, tinatanggi ni Torre, hindi ko alam niya, wala akong kinalaman dyan. Pero sa dulo ng balita na ito, parang sinasabi niya, may nilapit sa akin ng isang pare, at hindi niya alam na si Bernardo to. So, parang nag-iiba siya ng nag-iiba siya ng tono. At sa madaling salita, nilapitan nga siya. Sa kanya mismo. Hindi niya alam na si Bernardo to. Pero kung iyan po ang inyong kwento, in short, lumapit nga si Bernardo. Hindi lang daw tinanggap ni Torre. Ayan. Bakit? Alam niya na nalalagyan si Torre? Ibig sabihin, maglalagay si Bernardo? Bakit siya lumalapit sa isang pare? Pari pa ang ginamit? Di ba lalong lumalaki yung questions? Lalong dumadami yung hindi natin dumadami lalo yung tanong natin, yung hindi natin makita na may katotohanan na sasabihin itong Bernardo. Doon pa lang makikita nyo na agad na questionable ang consistency ng itong tao na ito. Diba? Ililigtas yung sarili. Gagawa ng paraan para syempre, yung kanya namang dapat yan, ang nilapitan mo, lapit ka sa abogado. Diba? Kasi kung totoo yan, ano sabi? Nilapit na sa DOJ. Nilapit daw ni Torre sa DOJ. Ang dating DOJ ay ang secretary ay si Boying Rimulya, hindi niya alam to. So, abangan natin susubaybayan natin to. Basta wag po tayong papayag, hindi po natin to titigilan hanggat ililigaw nila ang kwento sa hindi tunay na mastermind. At wag tayong papayag na maging state witness to. Delikado po yan. Ito po, in-next natin itong muli pag-iimbestiga patungkol dito sa Ghost Projects. At alam nyo po kung sino naman ang itinuturo. Yung mga naglalabas ng ebidensya laban doon sa mastermind. Sila ulit. Sila naman ang sinisingil. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan ni Ilocos Sur. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis na nito sabi ko, wala. So ang usapin, Ilocos Sur. Diyan pa lang, alam na natin kung saan patutungo itong balita na ito. Alam natin kung sino naman ang gigipitin ng gobyerno. Wala naman akong hawakan, kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. So maganda. Maganda yung proyekto. Ngunit, March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon. ayan, delikado na naman. Delikado na naman ito. Nababanggit naman si Amy at saka si Chavit. Hindi po natin sila pinagtatanggol pero duda na naman tayo dito kasi alam naman natin si Amy nagsiwalat ng pagiging adik ng kanyang kapatid. At si Amy rin na nagsisiwalat na ang pagkasangkot ng kanilang pinsan na si Romualdez napakalaking parte dito sa Ghost Projects. At si Chavit naman isinasangkot yung si Bongbong Marcos. Ngayon, eto naman kakasuhan, etong magkakaroon ng kaso, sila pang nag-ribbon cutting. Eto si Chavit at si Amy Marcos. Region 1 noon, pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos. 94.5 million pesos. Ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Pero nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan din
So madaling salita, wala yung proyekto. Nasayang yung pera, ghost projects. Namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Ang 5 pang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Para sa agenda, Balikan natin ito kasi ito ang gusto nating diinan dito saglit ha. Tarbacan, Ilocos Sur. March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Ito, bagamat hindi pa naman sila hindi pa naman sila tawag dito, hindi pa naman sila pinapangalanan na involved dito, ito sila Amy, no? Sila Amy. Pero delikado po ito, kasi yung purpose alam naman natin, mga uso to sa uso to lalong-lalo na sa Facebook, na pagka may lumabas na may kaso o yung hindi isang tao na involved sa scandal, involved yung tao sa isang nakawan, sa isang ghost projects, ididikit yung pangalan. Tapos unti-unti sisirain na, no? Lalabas